sa inyo ay tungkol sa mga bagay na tiyak natin nangyayari. Pero hindi natin inaakala, di ba? Sabi, some sovereign certainties. Yung mga nakapanghihinayang na katiyakan, tiyak siya, pero hindi natin nabibigyan ng pagkakataon na isipin, hindi natin pinapansin. Yan, no? Ito po ay nanggaling sa aklat ng Numbers, ng bilang sa Tagalog. Sa chapter 32, verse 20 hanggang 23. Yan po, ipag-class nila ng English, ibabasahin nila ng Tagalog. Sabi po sa verse 20, sumagot si Moses, kung talagang gagawin ninyo yan, ngayon mismo sa harapan ni Yahweh, ay humanda na kayo sa pagkikipaglaban. 21, ang lahat ninyong mandirigma ay tatawid sa Jordan, at sa pamumuno ni Yahweh ay sasalakayin nila ang mga kaaway hanggang malipol silang lahat sa pamumuno ni Yahweh. Verse 22, sabi dito, at masakop ang buong lupain kapag nagampanan na ninyo ang inyong tungkulin sa Kanya at sa buong Israel. Makakauwi na kayo pagkatapos. Tunay nang ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito na nasa silangan ng Jordan. At sa last verse, 23, ngunit kung hindi ninyo gagawin ninyo, sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Sabi po dyan, tayo pong saglat ay yuko at manalangin. Tayo pong lahat saglit ng manalangin. Sabi mo, purihin at pagpalain ang pagkakabasa ng inyong banal na salita, O Diyos. Dalangin namin na kami samahan ng banal na Espiritu sa buong oras ng aming pananambahan, upang bawat salita mo na aming sasabihin ay magkaroon ng kaliwanagan sa aming mga kaisipan. At ito ay patuloy na mamahay sa aming mga puso. Ano ang banta ng kaaway upang kami ay pigilan? Amin po itong sinasaway sa ngalan ng Jesus. Salamat po, O Diyos, sa magandang araw nito na pinagkaloob mo sa amin. Naway patuloy ka namin maluwalhati sa oras na ito. At patuloy po namin tinatalaga sa iyo ang araw nito sa ngalan ng iyong bugtong anak na si Jesus. Ang kanyang sabi namin, Amen. Amen po. Kapag tayo po ay may mga ginagawa, mahilig tayo maglagay ng time limit. Hindi tayo magawa ng time limit. O kaya ng exact ng date. Halimbawa po, yan. Gusto mong magtayo ng business. Diba? Pupunta ka sa isang lugar. Ay, magtatayo ako dito ng negosyo. Mga 2 taon lang, maunlad na. Bibigyan natin ng time limit, di ba? Halimbawa naman, kung umaalis tayo, katulad nga yan, sa amin din po nangyari ito kasi pupunta kami ng Boracay. Yan po. Kaya kaso, tayo naglalagay ng time limit, kaya kaso nagkaroon ng pandemic, hindi kami natuloy. Diba? Tayo mga tao ganyan, pupunta kami sa ganyang lugar. Exactong date dadan natin, no? Sasabihin natin. Pero hindi natin alam. Merong mga aberya na nangyayari. Tapos hindi tayo natutuloy. Halimbawa naman, pag nag-aaral tayo, pag natapos ako ng high school, tutulong ako sa magulang ko. Kaya kaso, 2nd year high school pa lang, nag-asawa. Diba? Paano makakatulong? Yung mga binibigyan natin ng time limit yung mga gagawin natin. Diba? Ganon? Nagmamalaki tayo sa ating mga sarili noon. Nagiging proud tayo sa ating mga sarili. Yung mga pride natin, pinahihiran natin. Tapos, sa panahon na hindi natin ito iniisip, ito nangyayari. Diba? Okay lang nga walang balak. Doon siya nangyayari. Diba? Sa isang banda, na kinamamangha natin, pag nag-iisip tayo ba, hindi ko naman yung pinakala. Kita nyo nga rin ako, hindi ko naman pinakala. Maging pastora ako. Wala akong balak maging pastora, pero kung nagbalak siguro akong magpastora, hindi ako maging pastora. Diba ba? Wala kang balak. Yung mga bagay na hindi mo inaakala, na tiyak na nangyayari. Diba? Nais kong i-consider ninyo itong mga aral na ito. Iisa-isahin natin kung ano po ang mga ito, no? Number 1 po, sabi dito, our sins will find us out. Yan. Tutugisin kayo ng inyong mga kasalanan. Kapag kayo gumagawa ng kasalanan, lalo na ulihin, wala namang nakakakita sa akin.
huwag mo sasabihin, pakalihin ninyo, kahit ano pong tago ninyo, sabi, kahit anong linaw ng tubig, may tinig. Opo? Merong tinig ang tubig, kahit anong linaw. Yan. Tutugisin tayo ng ating mga kasalanan. Sa ating pong binasang scripture, makikita na si Moses ay nakipag-usap sa mga lipi ni Gad at Reuben. Ito po ay mga anak ni Jacob. Yan. Tungkol sa mga bagay nito. Dito sinabi ni Moses sa mga tao na kung gagawin nila ang makikipaglaban, ngayon mismo ay humanda na sila. Pag tayo po ay may nais gawin, gawin na natin ngayon mismo. Hindi na natin ipapangako pa. O sige, bukas na lang. Halimbawa, may nagpa-prayer sa'yo. Sige, mamaya pag-pray kita. Eh, nakakalimutan mo. Ang nangyari, hindi mo na siya nakipag-pray, diba? Kung may nais ipagawa sa iyo ang Diyos, mayroong nais kang gawin, gawin mo na mismo, ngayon. Diba? Humanda ka kagad upang magawa mo ito. Sapagkat nalalaman niya na ayaw ng mga lipi ni Gad. Yan si Moses, alam ni Moses na ayaw ng mga lipi ni Gad at Reuben, samahan ng ibang mga taga-Israel na tumawid ng ilog Jordan. Sapagkat nakakita na sila ng lugar na mainam. Kasi, yung lipi ni Gad, 12 lipi po kasi yan. Yung mga anak ni Jacob, 12 lipi yan. Yung 12 tribes. Yung 2 lipi, nakakita na sila ng mainam na lugar bago tumawid ng Jordan. Nandun na sila. Eh nakita nila, okay na yung lugar. Ayaw na nilang samahan yung kanilang mga kasama, yung mga taga-Israel. Ayaw na nilang sumama para makipaglaban. Sabi nila, okay na kami dito. Parang tayo, no? Kapag okay ka na, ayaw mo nang samahan yung mga kapatid mo. Diba? Eh, dito na lang ako. Ang pakialam ko sa inyo. Okay na kami dito. Yan, no? Diba? Ganyan ang ginagawa ng mga taga-Gad at ang lipi ni Gad at ang lipi ni Reuben. Ayaw na nilang sumama makipaglaban kasi yung nakita nilang lugar, okay na para sa kanilang mga alagang hayop at sa kanilang mga kapamilya. Ayan sinabi ng Moses sa kanila, hahayaan na laban ninyong makipaglaban ng inyong mga kapatid, samantalang tayo ay nagpapasarap dito. Yan sabi, gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupain ibinigay sa kanila ni Yahweh? Yan, tinanong sila ni Moses, hahayaan lang ba ninyo ang inyong mga kapatid na makipaglaban samantalang kayo nakasarap na yung buhay ninyo dito? Yan. Parang sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon, ano? Halimbawa yan, si Angel Locsin, no? Nakikipaglaban siya para sa mga kasamahan niya na nawala ng trabaho. Diba? Kaya nananawagan siya sa kanyang mga kapwa artista. Samantalang yung mga ibang artista, sa tahimik sila. Pag ikaw daw po ay tahimik, ibig sabihin, umaayon ka lang sa gusto nila. Hindi ka sumasalungat sa mga gusto ng nakatataas. Diba? Pero, salamat sa Diyos sapagkat merong isang tao na nakikipaglaban para sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Dapat tayo rin mga Kristiyano ay ganon. Marami po kasi Christian. Tignan niyo po yung nabasa ko sa Facebook, sabi niya, ng Chinese, renounce your Christianity or you will die. Sabi niya sa mga Christian sa China, pinapatanggi sa kanila pagiging Kristiyano o kaya pag hindi nila itinanggin sila ay Kristiyano, papatayin sila. Kasi ngayon po, mahigpit ang Christianity ngayon sa China. Binabawalan nila yung Christianity. Kaya sabi ng kanilang pinuno, renounce your Christianity. Diba? Eh kung sa inyo kaya po gawin mo, anong gagawin niyo? Renounce your Christianity. Tatayo po ba kayo? Mananawagan kayo sa mga kapwa niyo Kristiyano? O mananahimik na lang kayo? Diba? Ganyan po. Akala kasi ng iba, kapag lihim na ginagawa ang kasalanan, okay lang. Kapag wala, ibang nakakalam, okay lang. Yan po. Tutugisin kayo na inyong kasalanan. Kala ng iba, kapag ay wala namang makakakita sa akin, yung konsensya nyo, yun ang kalaban nyo. Yan. Limbawa, nagpapautang ka, takas-takas naman lang ng tubo nito. Kahit po hindi alam, naman nagtitinda ka kapag kataas-taas din ang tubo, kahit hindi alam ng iyong pinagbibilhan o
pinapautang na ganun kalaki pinapatong. Meron nakakakita sa atin, ang ating amang nasa langit. Kahit ikaw lang nakakaalam na inuutakan mo siya. Diba? Alam niya ng Diyos. Tutugisin ka ng iyong kasalanan. Our sins will find us out. Yan, diba? Kapag lihim ang ginagawa, malalampasan nito at hindi niya alam na may mga pangyayari na hindi natin akalain, pero nangyayari. Katulad nga nitong our sins will find us. Kapag tumigil na tayo, doon natin mapag-isip na mali pala tayo. Kapag nagnilay-nilay na tayo, doon natin maisip, ay mali pala yung ginawa ko. Diba? Totoo yun? Diba? Kapag may ginawa ka, hindi ba nakukonsensya ka? Diba? Yung budhi mo, kinakalaban ka. Sabi po sa 1 Timothy 5:24, may mga taong lantad ng kasalanan bago po nga dumating ang paghukom. At mayroon naman ang kasalanan na inahahayag bandang huli. Yan. Yung iba magawa na ng kasalanan, lantad na, pero hindi pa rin pinapansin. Yung iba naman lihim na ginagawa. Bandang huli mo na lang mahatok sa lansan na, ay, kasama pala niya. Mali pala yung ginagawa niya. Sunod pa mo ako na sunod sa kanya. Sabi mo ganyan, no? Hindi mo alam, mali na pala yung ginagawa mo. Kailangan maunawaan ng kasalanan, lihim man o hayag, ay walang pagkakaiba. Na, kung gumawa ka ng kasalanan na kalihim, o kaya gumawa ka ng kasalanan na alam nila, walang pagkakaiba yung kasalanan pa rin yun. Maliit man o malaki ang kasalanan, kasalanan pa rin yun. Kasi po, sa 10 ginawa ninyong tama, isa lang kayo magkamali, mabubura lahat yung 10 mabuting ginawa niyo sa harapan ng ating Panginoon, ha? Pero sa harapan ng tao, iba kasi ang tao tumingin. Tumitingin sila sa tao. Hindi nila tinitingnan yung mga nagagawang kasalanan. Pero ang Diyos, kahit maliit o malaki, wala pong sinasabi nila, ay, white lies. Diba? Sabi na mayroong white lies. Slight lang yung nagawang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan, maliit man o malaki. Diba? Yan po. Kailangan mauunawaan natin yan. At kapag hindi natin naihin ang kapatawaran sa Diyos, ang ating mga lihim na kasalanan, darating yung paghatol dyan. Magtataka ka, bakit kaya siya napahamak? Ang bait naman niya. Bakit? Alam mo ba lahat ang ginagawa niya? Nagbabase ka lang sa nakikita mong panlabas. Hindi mo tinitik, hindi natin alam ang kalooban niya, di ba? Minsan nagtataka tayo sa mga tao, no? Bakit yung tao iyan? Sobrang minamalas ngayon, napakabait naman. Hindi natin kasi alam. Wala sa atin ang paghatol. Hindi naman natin alam ang kalooban nila. Di ba? Madalas na i-head din natin yung mga nakatagong sama sa loob natin. Sabi sa Proverb 28:1, tumatakbo ang masama kahit walang humahabol. Ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Yan. Kapag guilty ka, kahit na walang nag-ano sa'yo, walang humuhusga sa'yo, para palagi ka na lang, baka sabihin nila, ganyan ako. Baka sabihin nila, ganun ako. Diba? Palagi kang guilty. Parang nakadrugs, may tamang duda. Diba? Ganun yung mga nakadrugs, laging duda sa kapwa nila. Huhulihin ako dito. Kahit tinitingnan ka lang, diba? Ganyan yan eh. Palagi kang takbo ng takbo, wala namang humahabol sa'yo. Maaring minsan, may naloloko tayo. Pero hindi lahat ng tao ay kaya nating lokohin. Diba? At hindi natin kayang lokohin ng ating Diyos kailanman. Amen? Pangalawa, we reap what we sow. Yan. Sabi dito, pinunit daw natin ang ating tinahi. Sabi ganyan, pag minsan kausap mo yung mga ibang pastor, gano'n, yung mga joke nila, gano'n, pinunit ko ang aking tinahi. We reap what we sow. Ayan. Ibig sabihin, kung ano ang tinanim mo, iyon ang aanihin mo. Magtanim ka kaya ng pera, tutubo kaya pera. Diba no? Tanim mo yung pera ganyan. Ano kaya tutubo, pera din kaya? May natalabi ko, sabi na, ang tinanim, iyon ang aanihin. Ba't yung pera, hindi tumutubo ng pera? Sisira, no? Pero kasi dito pinag-uusapan natin, hindi naman literal. Ito po ay spiritual at saka physical. Ayan po, no? Sabi sa Galatians 6:7-9, huwag ninyong linlangin ang iyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos kung ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin.
ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim ng para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Yan. Kadalasan pag napapag-usapan natin itong kasabad na ito, o ano ang tinanim, yun ang ani. Ang ba naiisip natin puro tungkol sa kasamaan ano? Kasi di ba, pag nagtanim ka ng away, gulo, ang aanihin mo. Yan. Pag nagtanim ka ng masama sa kapwa mo, natural, masama rin ang aanihin mo. Pero nangyayari din naman ito sa kabutihan eh. Kung mabuti yung tinanim mo sa kapwa mo, mabutihan din ang aanihin mo. Amen? Yan. Kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanin. Magtanim ka lang ng hangin, bagyo ang aanin. Yan, di ba? Tanim ka ng hangin, bagyo ang aanin. Ay, totoo naman po yun. Masyado kang mahangin eh, nung dumating bagyo. Mas malakas ang hangin sa'yo. O, di ba? Mas natakay ka, daig ka eh. Bagyo yung dumating, di ba? Maaari din naman itong umaring mabuting bagay kung mabuting ating itinanim. Kapag tayo nagtanim ng salita ng Diyos, yan. Kapag tayo nagtanim ng salita ng Diyos dito sa ating napakagulong mundo, napakagulo talaga ng mundo natin ngayon. Kaya kailangan tanim lang tayo ng tanim. Hindi naman po tayo nagpapatubo niyan. Ang Diyos ang nagpapatubo niyan. Tanim lang tayo ng tanim. Halimbawa, bigay ka lang ng bigay ng salita ng Diyos sa mga kapwa mo. Huwag mo lang hintayin, ay, hindi niya pa tinatanggap eh. E baka patay ka din, hindi pa niya tinatanggap. Siya lang ang natsiran mo. Naubos yung panahon mo sa kanya. Kaya hintay mo tumanggap siya. Diba? Sabi naman po kasi doon sa praise and go and make disciple of all nations. Yung sabi lang, go and make disciple. Hindi naman yung sinabi, wait to receive it. Hindi naman sinabi, hintayin mo, tanggapin nila yan. Diba? Mag-preach ka lang ng mag-preach, mangaral ka lang ng mangaral, mag-share ka lang ng mag-share. Hindi naman sinabing hintay mo kung wala niya tatanggapin. Eh kung namatay ka na, hindi pa niya tinatanggap. Siya lang, naubos ang panahon mo sa kanya, kahintay na tanggapin niya sa salita ng Diyos. Di ba? Yan. Kapag tayo nagdamin sa salita ng Diyos dito sa ating magulong mundo, maaari tayong umani na kabutihan. Yan po, no? Tapos, pangatlo, the wages of sin is death. Diba? Sabi po dun sa sabi sa Bible, ang hindi noong araw yung hindi gumagalang sa magulang pinapatay. Ano po? Noong araw, noong panahon nila, noong panahon ng Old Testament, pag ikaw hindi mo ginalang magulang mo, patay ka. Babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Pero ngayon, matapang pa yung mga anak kaysa magulang. Diba? Pagka sinagot ka, puro pabalang-balang yung sagot sa'yo eh. Mas, lalo pag ng nanay, hindi naman, siyempre, hindi naman mataas ang pinag-aralan ng magulang. Wala alam depensa sa anak, mas magaling siya magano sa'yo, di ba? Mas magaling siya eh. Nangyayari tuloy, hindi ka na, ikaw na magulang, hindi ka na marunong dumipensa, mas marami siyang katuwiran kaya sa'yo. Di ba? Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Yan. Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan po. Ang salitang kabayaran po ay hindi bayad kundi reward. Yan. Ito ay ina-apply doon kung saan nakabase sa aksyon na ginawa. Yan po. Ang kamatayan dito ay hindi tungkol sa physical death, kundi spiritual death. Noon po, noong unang panahon, physical death. Pagka ikaw ay nagkasala, papatay ka. Pero ngayon, spiritual death po. Kapag tayo nagkasala, namamatay ang ating spirito, nahihiwalay tayo sa ating Panginoong Yesus. Kaya ganyan ang nangyari kay Eva at Adan. Nung sila ay nagkasala, sila ay nahiwalay. Pinalaya sila sa paradise. Yan po. Nahiwalay sila at ang kasalanan na yun ay minana natin. Amen? Ito ay hindi tungkol sa physical death kundi spiritual death. Kasi, tingnan nyo naman, halimbawa, yung mga baby, di pa naman po nagkakasala yan pero namamatay na sila, di
di ba? Kung physical death lang yun, wala namang kasalanan, ba't namatay? Di ba? Hindi physical death pinag-uusapan natin, kundi spiritual death. Dito, ang pinag-uusapan natin kamatay tungkol sa spiritual death na nangangahulugan ng pagkahiwalay natin sa Diyos, tulad nga ng sinabi, at sa lahat ng kabutihan na walang hanggan. Amen? Pangapat po, happy dito, time passes. Lumilipas ang panahon. Napakabilis po talaga ng panahon. Kita nyo nga, nagsimulang mag-lockdown, March, nakailang buwan na tayo. April, May, June, July. Mag-uubos na. 5 buwan na tayo parang nakakulong tayo sa bilangguang walang rehas. Diba? Ang hirap kaya talaga mangulong sa bilangguang walang rehas. Hindi mo nakikita yung rehas eh. Hindi mo rin makikita yung kalaban mo. Ang hirap ng panahon ngayon. Pero napakabilis po ng panahon. Kita nyo nga po, magbe-birthday na naman ako. Tatanda na naman ako. Madadagdagan na naman ang 1 taon yung buhay ko. Napakabilis. Ang ala ko, bata pa ako. Pala marami na akong anak. Yung mga anak ko, may mga anak na rin. Kaya minsan sabi nga ng asawa ko, hindi daw ako tumatanda. Katutuwa. Isip ka na anak. Hindi daw ako tumatanda isip. Paano pa? Bebe pa rin ako hanggang ngayon. Kala nyo lang, dito lang ako matured eh. Pero nasa bahay ako, pa-baby ako. Berat ako masyado. Kaya ganun. Time passes, sabi, lumilipas ang panahon. Alam niyo, totoo naman nangyayari. Ang bilis nga lumipas, di ba? Yan yung mga bagay na nangyayari. Hindi natin nalalaman, pero totoo. Kaya dapat panghinayangan natin. Sabi sa Psalm 90, 9-12, sabi dito, sa kamay mo ay nagwawakas itong hirap namin buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatalo? Sino kaya ang susukat? Itong ibubungang takot. Dahil ito'y buhay namin, maigli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumulong. Ang punto rito ay dapat tayong gumawa habang meron pa tayong oras para mag-serve kay Lord. Habang bata pa kayo, maliwanag pa ang iyong mga mata. Sabi nga sa Ecclesiastes, habang maliwanag pa ang mata, buo pa ang iyong mga ngipin, malakas pa ang iyong katawan, mag-serve na kayo kay Lord. Kailan ba kayo magsaserve pag hugod-hugod na kayo? Yan, no? Hindi ba yung karamihan yung may sakit, sana pag gumaling ako, magsaserve ako kay Lord. Amen. Kaso gumaling. Nung gumaling, mas malala pa kaysa dati. O, di ba? Karamihan ganyan eh. Ang hilig pa nga ako sa Panginoon, pag masakit ang nararamdaman, pag gumaling ako, pag natanggal ang sakit ko, magsaserve ako kay Lord. Nung gumaling, mas malala pa kaysa dati. Nakakalimutan na niya yung pangako niya. Diba? Mga tao, madaling lang mangako kapag ka nasa on the spot yung kanilang pakiramdam no? Parang noon, yung nagagamot pa yung asawa ko, nag-a-acupuncture pa siya. Merong isang nagpagamot sa kanya, matandang babae. Yung mga anak niya, doktor, optometrist, yan. Kasi pag tumatayo daw, nahihilo. Ang ginawa niya, inakupang niya. Sabi niya gano'n, pag ubus na daw yung pera niya kakabayad sa mga doktor, hindi siya gumagano. Pagka gumaling ako, sabi niya gano'n, re-regaluhan kita. Nung gumaling ba? Hindi na natin nakita. Wala na, gumaling na yan. Hindi na gumaling. Diba? Ganyan yung mga tao, mahilig lang mangako. Pagka nasa sitwasyon sila, hindi nila kaya, nangangako sila sa Diyos. Sabi nila, Lord, pagalingin mo lang po ako. Alalahanin nyo, napakabilis lumipas ng panahon. Yung nangyari kahapon, hindi na katulad na nangyari ngayon at mangyayari bukas. Kaya paghinayangan nyo kung ano nangyari kahapon. Kasi hindi na po doon babalik. Di ba? Si Jesus ay nagsalita rin ng katulad ng habang ito ng isang awit. Sabi po sa John 9:4, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Ang ibig sabihin ng gabi sa kasulatan ito ay kamatayan. Kailan ka maglilingkod kapag namatay ka na?
Tulad po niyan, nung buhay ka, hindi ka man lang naglilingkod sa Diyos, hindi ka nagdadasal, hindi ka nananalangin. Pagkatapos pagpatay ka na, ang daming nananalangin sa'yo. Ipinapanalangin ka, wala na pong mangyayari. Kahit anong gawin nilang panalangin sa'yo, hindi ka na maliligtas. Kasi humahatol ang Diyos sa ginawa mo, hindi sa ginawa ng iba. Ano yung accessories to the crime? Diba? Hindi naman pwede yung gano'n. Kaya yan. Diba yung mga pagka may nakabuhol ganyan, ang daming mandarasal, dasal ng dasal, sumalangit nawa yung kanyang kaluluwa. Nung buhay siya, hindi man lang siya naglilingkod sa Diyos, hindi man lang siya nagsisimba, hindi man lang siya nananalangin. Tapos papanalangin mo, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Wala na po mangyayari, patay na yung tao. Gumawa po tayo habang buhay pa tayo. Amen? Habang malakas pa tayo, habang malinaw pa yung mga mata nyo, gamitin na ninyo ang inyong mga lakas. Ipagsilbi nyo na sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat wala na tayong magagawa kung tayo ay patay na. Sabi nga ni Santiago, ang buhay ay maikli lamang. Hindi nyo nga alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Yan po ang buhay ng tao. Maikli lang ang buhay natin para lang tayo usok, dumaan lang sa mundo. Ito pong dito sa mundo, hindi tayo dito resident. Pansamantala lang po tayo dito. Kaya hindi natin dapat pag-aksayahan ng panahon ang lahat ng mundo. Ang pag-aksayahan natin ng panahon, yung para sa langit. Kasi parang mag-asawa yan. Gusto mong makupiling yung taong hindi mo kakilala. Diba? Siyempre, kailangan makakasama mo si Jesus ng walang hanggan, di ba? Kilalanin mo siya. Di ba, pakakasalan niya yung church niya, ni Jesus yan, pagka dumating ng tribulation, sabi niya gano'n, tayo yung mga bride, siya yung groom, pakakasalan niya yung kanyang bride. Yan yung church. Ngayon, kapakasal ba tayo, hindi natin siya kilala? Ikaw, halimbawa, nag-asawa ka, basta ka na lang nagpakasal, hindi mo kakilala yung pinakisamahan mo. Kailangan, kilalanin natin. Kaya dito pa lang, mabuhay pa lang tayo, kilalanin natin kung sino si Jesus. Diba? Kilalanin natin ang kanyang mga ginawa, ang kanyang gagawin pa para sa atin. Amen? Kasi para lang tayo pusok na dumaraan. Sandali lang, wala na tayo dito sa mundo. Number 5, sabi po, death is certain. Ang kamatayan po totoo. Lahat tayo nakatakda ng mamatay. Ayaw mo man sa gusto, mamamatay din tayo. Sabi nga, ganyan panalangin matayari na. Diba? Sabi nga, yung taong niya ang sama ng ugali, ganyan mo panalangin matayari na. O diba? Kahit hindi mo panalangin, mamamatay yan. Kasi nakatagda na lahat. Ang sa atin, tayo lahat nakatagda ng mamatay. Diba? Sabi po sa Ecclesiastes 9:5, alam ng buhay na siya ay mamamatay. Alam ng buhay na siya ay mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na siyang pag-asa at nakakalimutan na ng lubusan. Diba? Kahit na mahal mo ang isang tao, kapag matagal ng patay, maalala mo man, hindi na masakit sa kalooban mo, diba? Nakakalimutan na ang patay. Tingnan mo nga si Rizal. Ginagawa nilang pambalot yung picture niya ng tinapa. Diba? Ganon? Kahit nagano pa siya kagaling na hero, yung mga picture niya, nasa dyaryo, o pantabal na lang, pambalot na lang ng tinapa. Ganun yun, nakakalimutan na yung patay. Kaya alam ng buhay na siya ay mamamatay. Kaya habang tayo ay buhay pa, gumawa tayo para sa Panginoon. Alam natin lahat na tayo ay mamamatay, maliban na lamang kung bumalik na si Jesus. Pagbalik ni Jesus, bubuhayin na siyempre, unahin niya yung mga namatay na noong araw. At tayong mga buhay, sasalubungin natin siya sa ulap. Sasama niya tayo doon sa langit. At bibigyan niya tayo ng katawang panglangit. Alam niyo ba yung katawang panglangit? Kung iedad lang ng 30 years old. So lahat tayo magkakaedad. Kahit na 60 years old na ako, magiging 30 years old pa rin ako. Diba? Yun ang katawang panglangit. Walang sakit, walang gutom, walang hirap. Ayan. Uunahin niya yung mga nauna nang namatay, buhay niya. Lahat siya yung sa kanya. Dadalhin niya yung sa kanya.
At yung mga narito sa lupa na buhay pa, na aabutan niya, yung sa kanya, dadalhin niya rin, aakit siya na buhay. Hindi tayo mamatay yung buhay. Galing, no? Sana dumating na si Lord. Yan. Ang hirap kasi dito sa mundo eh. Diba? Ang iba sa atin ay tumatanda, ngunit ang iba hindi. Subalit lahat tayo ay namamatay. Yun ang katotohanan. Katotohanan hindi natin inaakala, pero nangyayari. Ang hatol ng kamatayan ay naiba sa sangkatauhan. Naibaba na sa sangkatauhan. Yan. Tayo ay nagkaroon ng kamatayan. Nung nagkasala, si Adan at si Eva, nahatulan tayo ng kamatayan. Dahil nagkasala tayo, namatay tayo. Ibaba na yan sa sangkatauhan. Sabi sa Roman 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa liputan sa pamamagitan ng isang tao. Sino yun? Si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan. Lahat tayo nagkasala. Kaya tayo ay namatay. Ibig sabihin ng kamatayan, spiritually dead. Spiritually dead tayo. Nahiwalay tayo sa ating Panginoon. Unless na tinanggap si Jesus Christ, magkakaroon kayo ulit ng buhay. Kaya nga, born again. Kayo ay pinanganak na muli. Yan. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang yung personal Savior, yan, bilang Panginoon mo at tagapagligtas, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay nabuhay na muli. Kaya nga po yan ang tawag sa atin, we are born again. Diba? Spiritually born again. Ipinanganak tayong muli. Dati kasi, tayo ay namatay dahil sa kasalanan. Tapos, nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating personal Savior, nabuhay tayo ulit. Kaya tayo naging born again. Pinanganak tayo muli. Kaya kala ng iba, ang pagiging born again ay isang religion. Ang religion, ang born again ay hindi religion. Ito ay karanasan ng isang taong nagipag-isa kay Yesu Kristo. Ito ay karanasan ng isang taong na nakatagpo niya si Jesus Christ at tinanggap niya si Jesus Christ sa puso niya bilang isang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Hindi ito isang religion. Kasi religion cannot save you. Hindi ka pwedeng iligtas na kahit anong religion. Kahit na anong gawin mong donate sa simbahan, pagawa ka pa ng isang malaking templo, hindi ka kayang iligtas mo. Ang makakapagligtas lang sa atin ay si Jesus Christ. Sa pakikipag-isa natin sa Kanya, sa pagtanggap natin sa Kanya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Yan. Kaya pag tinanong kayo, born again ka ba? Pinanganak ka bang muli? Walang makakasagot yun. Nagpabaptize kayo, pagkas tininiwala ang ibig sabihin ng born again. Ha? Diba? Ano naman, Pastor Rico, yung tungkol sa pagbabaptize niya? Nagpabaptize kayo dahil nagpalinis kayo. Ngayon, nung tinanggap niyo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, kayo ay na-born again. Pinanganak kayo muli spiritually. Kaya kayo ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ng Diyos. Ay ng buhay na walang hanggan. Tayo ay may appointment. Tayo ay may appointment with death. Itakda tayong panahon ng kamatayan. Sabi sa Hebrew 9:7, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Yan ang appointment na hindi pwedeng sirain. Ang buhay po, nadudugtungan. Iba'y mayayaman, nagkakasakit, tapos mahaba pang buhay kasi nagagamitan ng medisina, nagagamitan ng mga gamit na ganyan, nadudugtungan ng buhay. Pero ang kamatayan, nakatakda yan. Sa ayaw mo sa gusto, mamamatay ka rin kahit tumaba pa ng konti yung buhay mo. Kahit dagdagan ka ng 3 years o 4 years ang buhay mo, mamamatay ka pa rin. Doon din ang tubo mo. Kaya kailangan paghandaan natin yan. Amen? Amen. Number 6, sabi dito, man leaves all earthly possession. Yan. Iniwanan natin lahat kung anong meron tayo. Meron nga akong nabasa dati, sabi niya, may isa siyang mayaman, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian. Sabi, bakit mo binenta yan? Kasi pag iniwan mo, pag-aaway-awayan lang yan ang mga anak ko. Sabi niya gano'n.
Mabuti wala silang pinag-aawayan. Hindi mo rin naman madadala. O diba? Lahat iiwanan natin yan kahit anong lipon mo ng kayamanan mo eh. Pag namatay ka, naku, parang yung sabi sa 1 Timothy 6, chapter 6, verse 6 to 10, sabi dito, sa katunayan may malaki nga pakinabang sa liyon kung ang tao'y marunong ang masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan. At wala tayong madadalang anuman pang alis natin. Diba? Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilog sa bitan ng masasama at hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadla sa maraming kapighatian. Yan po, ang salapi daw ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po naman sinabi natin kailangan ng pera. Sino ba nga ng pera dito o taas ng kamay? Wala. Dahil kayo gusto nyo ng pera eh, no? Diba? Lahat tayo gusto natin ng pera. Kaya nga ako gusto ng pera eh. Kasi wala nang di na natin mapambibili yung mga Ayan, bakit? Yan, kailangan natin lahat ang pera. Pero kapag sobra na yung pera, tulad ng iba, dahil sobra-sobra ng pera, ano nang ginagawa? Pasyal doon, pasyal dito, hindi na nila naaalala yung Diyos. Palagi na lang nagliliwaliw, nagsasaya. Yan, kain ng kain, inom ng inom. Puro na lang pansariling kasiyahan yung kanilang ginagawa. Kailangan natin ng pera kasi sa everyday needs natin. Pambayad ng tubig, kuryente, yan pamasahe, pag maalisin, nagtatrabaho, di ba? Kailangan natin yan. Pero kapag sobra na, lahat ng sobra nakakasama. Doon nakakaisip na hindi maganda ang mga tao. Amen? Sabi sa Job 1:21, ang sabi ni Job, ito si Job, nagkasakit siya. Mayaman na mayaman si Job. Marami siyang ari-arian, marami siyang possession, marami siyang anak. Pero ano nangyari? Nawalang lahat, pati mga anak niya, namatay lahat. Tapos sabi ng asawa niya, di mo ba itatakwil ang Diyos mo? Sabi niya kay Job. Sabi ni Job dito, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh din ang babawi. Purihin si Yahweh. Ayan. Diba? Kaya kung anong binigay ni Yahweh, siya may karapatang bumawi niyan. Kapag hindi mo pinagyaman. Amen? Ang katulad natin yung mayaman na binabanggit sa Luke 21, sa Luke 12. Yung sa Luke 12 may mayaman doon. Yung isang mayaman. Sabi niya, wala na akong mapaglagyan ng aking mga inani. Gagawa ko ng panibagong, lalagyan. Sabi niya, sabihan niya, marami na daw siyang naipon sa mahabang panahon, kaya wala na siyang gagawin kundi magsaya at kumain, uminom. Yan na lang daw ang gagawin niya. Sabi ng Diyos sa kanya, dito, hangal sa gabi rin ito ay babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Diba? Ipon ka ng ipon. Tapos ang dami-dami mo ng ari-arian, hindi ka pa rin nakukontento. Kung namatay ka nga bigla, di ba katulad yung nangyari dun sa yung may-ari ng dyan sa San Fernando, yung nag-crash? Ang yaman-yaman niya, nag-iwan niya lang lahat. Di ba nag-crash yung helicopter, yung magsak sa ilog sa Bulacan? Di ba? Natandaan niyo yun? Di ba? Ang yaman-yaman niya. Pero nag-crash siya doon sa ilog ng Bulacan. Namatay. Naiiwan niya lahat yung kanyang ari-arian. Di ba? Kaya ganun yun. Kung lahat ng sobra ay masama. Alalahanin natin, lahat ng ating ari-arian, lahat ng ating mga ipinundar, maiiwan natin yan kapag tayo ay bumalik na sa ating mandulikha. Amen? Number 7, the world is going to end. Talaga, akala ng iba, wala nang katapusan ng mundo. Ang mundo, walang katapusan. Hindi po totoo yun. Malapit na magtapos ang mundo. Diba ang mundo naka-pattern lang sa 7 days? Tingnan niyo po kung paano naka-pattern. Pag uminom ka ng gamot, bibigyan ka ng doktor for 7 days. Lahat naka-pattern sa 7 days, ha? Diba?
naka-pattern sa 7 days. Kumbaga sa panahon ngayon natin, nasa 6 days na tayo. Isa na lang po. Kasi po yung isang araw sa atin, 1,000 taon sa langit. Ay, hindi pala yung isang araw sa langit, 1,000 taon dito sa lupa. Baliktad pala. Ang isang araw sa langit, 1,000 taon dito sa lupa. Yan. Kaya napakatagal sa pakiramdam natin. Pero isang araw pa lang sa langit yun. Pero, sa langit nakaka 6 days na tayo. Isa na lang daw, malapit na, kaya malapit na mag-tribulation. Yung tribulation, panalangin yung hindi ninyo yan abutin. Kasi, yung tribulation po ay 3.5 years na masama at 3.5 years na mas masama. Ang lahat ng mabuti ay sasama at ang masama lalong sasama. Kaya, kahit ikaw, nanaisin mo na sa sarili mo, mamatay ka na. Kaya lang, kailangan, pagka nagkaroon na ng rapture, sumama na kayo. Yan. Pag nag-rapture, sama na kayo. E huwag nyo nang babalikan pa yung, ay, sandali, nung kasama ko na sa bahay, babalikan ko, hindi na. Kung nasaan ka, pag nag-rapture, ang bawa sa gitna ng bukid, diyan ka lang, kukunin ka na. Hindi mo na mababalikan lahat ng kasama mo para isama. Kaya kailangan prepare. Nakita natin lahat ng mga palatandaan. Bagyo, lindol, baha, gera. Napipintong gera. Nakakatakot pag ng gera ang dumating. Kasi nagbabanta na rin ang India at ang China. Pinakita nila yung India daw, pinakamaraming sundalo, 3,500,000 ang kanyang sundalo. Kaso lang, ang China, napakarami naman nilang kagamitan. So sabi ng India, kapag kami naglabanan sa bundok, makakasiguro sila ng panalo. Kasi sa ground yung mga Kaya kaso, maraming gamit ang China. Kaya yun ang idalangin natin sa Panginoon. Na naway, patatagin tayo, malagpasan natin yung mga pagsubok na yan. Kasi, napipinto po yan sa panahon na ito. Sapagkat nag-aagawan lahat, kinakamkam lahat ng China yung China Sea, di ba? South, East, West. Kinakamkam niyang lahat. Lahat ng dinadaanan nun, nagkiklaim din, kaya ganun nagkakagulo. Yan po yung mga palatandaan na malapit nang mag-rapture talaga, malapit nang magtapos ang mundo. The world is going to end, sabi dito. Sa 2 Peter chapter 3, verse 10 hanggang 13, sabi dito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating, tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan. Sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Yan po. Pagkalipas naman po yan, nagkakaroon po ng bagong langit at bagong lupa. Pero hindi na po dito yun. Doon na po. Kaya mabibigyan na tayo ng katawang panglangit. Yan po. Sabi niya noon, sapagkat itinuturo ng Scripture na ang mundo ay matatapos. Sa verse John 27:27, sabi, gayon pa man ang Espiritu ay pinagkaloob ni Kristo sa inyo at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kailangan turuan pa kayo ng iba. Yan. Nasa inyo na yung mga Holy Spirit eh. Maraming lumalabas, darating ang Antichrist. Darating tiyak ang Antichrist. Di natin yan akalain, pero darating talaga ang Antichrist. Yung mga nangayon patak na 666, yan, dumarating na yan. Iniwan na ng Diyos ang Holy Spirit sa inyo. Hindi na kayo kailangan pang turuan ng iba. Yun lang ang Holy Spirit ay magtuturo sa inyo. Amen? Ang Espiritu magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay.
lahat ng itinuro niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. Katulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Yan. Manatili lang kayo kay Kristo. Marami darating na false prophet, yung mga pastor na nagtuturo ng ibang-ibang sekta, ganyan. Manatili lang kayo kay Kristo. Kapagkat ibinagkaloob na niya ang Holy Spirit sa inyo. Iyan ang magtuturo sa inyo. Bibigyan niya kayo ng spirit of discernment. Makita pa lang ang tao ito, hindi ito mabuting tao. Kapag may spirit of discernment ka, ganyan eh. Pag may nakausap ka, yan, ay tao ito parang hindi sa Diyos ang kanyang pakay. Makita mo ganun. Mararamdaman mo yun sa puso mo. Amen? Number 8. Judgment is coming. Yan, judgment is coming daw. Darating yung paghatol. Yan. Sabi sa Acts 17:31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa libutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hirang, pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong yun. Sino yun? Si Jesus Christ yun. Tatayo tayo sa harapan ng Panginoon upang hatulan. Yan. Pag tumayo ka sa harapan ng ating Panginoon, hindi naman niya tatanungin kung saan sekta ka nang galing. Ano ba? Katoliko ka ba? Iglesia ka ba? Muslim ka ba? Born again ka? Hindi. Ang tatanong niya sa'yo, anong ginawa mo sa ibinigay ko sa iyong talento? Yan. Binigyan tayo lahat ng gift ni Lord upang makapag-serve sa Kanya. Amen? Yan. Hindi niya tatanungin yan kung anong sekta meron tayo. Itatanong niya kung anong ginawa natin sa ibinigay niya sa atin. Ito ba ay pinalago mo o ito ay tinago mo? Yan. Tulad ng sinabi sa 2 Corinthians 5:10, lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng narapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Yan. Kaya ito na ang panahon upang tayo ay maghanda at magdesisyon kung saan grupo tayo sasama. Saan grupo niyo gustong sumama? Sa mabuti o sa masama? Diba? Pangsyam. Yan. Nahaba ng no? Eternity is before us. Now, bawat isa sa atin mapupunta sa walang hanggan. Kapag namatay tayo, walang hanggan ang kapupuntahan natin. Kaya nga lang, mayroong dalawang klase sa walang hanggan. Walang hanggang kapahamakan o walang hanggang kabutihan. Yan. Maaring sa langit o sa impyerno. Nasa bawat isa na sa atin kung anong pinili ninyo. Ang mga ginawa ninyo ngayon ay magiging basihan kung ano ang mangyayari sa inyo sa walang hanggan. Kung anong ginagawa ninyo, yun ang basihan. Kung saan kayo pupunta. Kung ikaw ay mabuting lingkod ng Diyos, maaaring sa langit ka mapunta. Kung ikaw naman ay ayaw maglingkod sa Diyos, maaaring sa impyerno ka mapunta. O saan mo gusto? Saan nyo gusto? Sa langit, siyempre. Ang init kaya sa impyerno. Dito nga sa earth, ang init no? Pag wala ka lang ng electric fan, kung wala ka lang ng aircon, tingnan nyo dito magkatak yung mga pawis mo dyan. Doon pa sa kumulong ako yung mga asipre. Doon kayong ako. Walang buta tayo doon hindi ka na makapagbuta tayo doon. Walang kojik, di ba? Saan nyo ba piniling gamitin o gawin ang inyong walang hanggan? Yung eternity ninyo, saan nyo piniling gamitin? Yan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Siguro po, maliwanag na sa inyo ang inyong mga natutunan. Ating pong iuwi ang ating mga ulo. At tayo po ay mananalangin bilang pagsasara sa ating gawain. Aming Diyos at Amang nasa langit, salamat po sa iyong walang sawang pagtuturo sa amin. Salamat sa napakagandang mensahe nito. Sadya nga po maraming bagay ang aming nakakaligtaan at hindi namin inaakalang mangyayari. Patawarin mo po kami, aming Diyos, sa aming pagwawalang bahala sa mga katotohanan nito. Patawarin mo kami sa hindi namin pagbibigay pansin sa mga bagay na maaaring mangyari dahil sa aming mga kapabayaan. Patawarin mo kami sa katigasan ng aming mga ulo at
pagyayabang. Ganun pa man, nagpapasalamat kami sapagkat hindi mo kami hinahayaan sa ganitong sitwasyon. Sa halip, walang sawa mo kami tinuturuan at itinutuwid. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga aral at turo. Salamat sa pag-asang dala mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga pangako na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang manatili kaming matatag sa aming pananampalataya. Salamat po aming dakilang Ama sa pinadala mong tagapagligtas na bagamat nakalitaan namin ang mga katotohanan ito, mayroong isang tumubos sa amin upang kami po ay maligtas. Salamat pagkat hindi mo kami hinayaan sa kaguluhan, sa halip binigyan mo kami ng espiritu ng kapayapaan na kahit anuman ang mangyari sa amin, kapiligiran ay mananatili ang kapayapaan sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo nga po kami, aming Ama, na manatiling tapat na nililingkod sa iyo. Tulungan mo kami na manatiling nakapokus sa aming mga paningin at isipan kay Kristo. Sapagkat siya lamang at wala nang iba pa, maliban sa Kanya, ang makapagliligtas sa amin sa walang hanggang apoy ng impyerno. Salamat po, Diyos, sa libo-libong anghel na pinadala mo upang kami ay bantayan sa lahat ng ito. Maingat namin binabay sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ang halang magsabi na Amen and Amen.